Alam mo ba kung ano ang pinakadelikado na salita na sinasabi ng isang OFW o seafarer? Hindi ito hindi ko kaya. Hindi rin wala akong pera. Ang pinakamapanganib na salita ay oo. Oo sa GCash request ng kapatid mo para sa bagong sapatos. Oo kay tita na gustong mangutang. Oo sa pinsan na maliit lang naman. Oo kay lolo na kailangan ng gamot. Oo kay nanay na gusto ng bagong ref. Oo, 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 oo. Oo, akala mo dahil mahal mo lang ang pamilya mo. Ang totoo, sinasabotahe mo ang sarili mo gamit ang sarili mong pagmamahal. At darating ang araw ng iyong retirement, mag-iisa ka at walang natira. Habang ang lahat ng pinagbigyan mo, may bahay na, may sasakyan na, may pera na. At walang guarantee na kapag ikaw naman ang nangailangan, nandyan sila para tumulong sa'yo. Ito ang tinatawag kong ATM mentality. Silent killer, tahimik, hindi mo mahahalata kasi maganda ang dating niya. Mukhang mapagmahal, mukhang tama. Pero ito rin mismo ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipinong kumikita ng malaki pero nagre-retiro nang walang kahit isang kusing na natitira. At yan ang babaguhin natin mula ngayon. Planadong buhay sa Cardinal Buoy. Laging may gabay, hindi ka mawawala. Bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan nating harapin muna ang totoong sitwasyon. Ang sitwasyong ayaw aminin ng maraming Pilipino. Noong 2024, umabot sa record high na 38.34 billion US dollars ang total personal remittances ng mga overseas Pilipino. Sa peso, halos 2.2 trillion pesos yon. Ito ang pinakamalaking OFW remittance economy sa buong ASEAN. Dapat ipagmalaki natin yon. Pero ito ang tanong na ayaw nating sagutin. Saan napupunta ang lahat ng pinaghirapan mong pera? Ayon sa BSP, 96% ng OFW remittances ay napupunta sa pagkain, bills, tuition at pang-araw-araw na gastos ng pamilya. 96% halos lahat. At ang investment, MP2, stocks, insurance, negosyo, 6.2% lamang. Bumaba pa yan mula sa 11% noong 2021. Ibig sabihin, habang lumalaki ang perang pinapadala natin, lumiliit naman ang portion para sa ating mga sarili. At eto ang numerong masakit sa akin bilang isang dating seafarer. 12% lang ng mga Pilipino ang nag-iipon para sa retirement. 12% sa bansang 2.19 million ay OFWs na nagpapadala ng dugo, pawis at years of their lives sa ibang bansa. Sa bansang kinikilala sa buong mundo bilang pinakamasipag. Kung isa ka sa OFW o seafarer na 8 hanggang 10 buwan sa dagat o 2 taon sa ibang bansa, at 96% ng pinapadala mo ay para sa buhay ng ibang tao, tanong ko sa iyo, kailan ka mabubuhay para naman sa sarili mo? Gusto kong ikwento sa iyo ang tungkol kay Ryan. Hindi totoong pangalan. Kabuuang kwento ito ng mga karanasan ng mga OFW at seafarer clients na nakausap ko sa loob ng maraming taon. Kaya kung parang familiar sa iyo, malamang kilala mo rin ang kwentong ito. Nagsimula si Ryan bilang OFW nung 25 years old siya. Fresh graduate, excited, puno ng pangarap. Ang plano niya, simple lang, 2 kontrata lang. Mag-iipon, mag-i-invest, then uuwi na. Sa unang kontrata, nagpadala siya ng malaki. Proud siya. Pakiramdam niya, ginawa niya ang tama. Sa ikalawang kontrata, nagsimula ang mga request. Ryan, ang kapatid mo kailangan mag-shift ng course. Ryan, may sakit ang isa sa kamag-anak natin. Ryan, kailangan ka ngayon ng pamilya. Bawat request, may dahilan. Bawat dahilan, makatwiran. Bawat pagbibigay, parang tamang desisyon. At sa ikatlong kontrata, unti-unti niyang na-realize hindi pa pala siya makakauwi. Kasi kapag umuwi siya, wala pa siyang ipon. At kung walang ipon, kailangan niya muling bumalik. Pero tuwing bumabalik siya, mas dumadami ang mga humihingi. Sa edad na 50 years old, nasa abroad pa rin si Ryan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang choice. Lahat ng inipon niya,
napunta na sa pamilya niya. Habang sila'y nasisiyan sa bahay na siya ang nagpagawa, sa sasakyan na siya ang bumili, sa mga gadget at appliances na siya ang nagpadala, siya na pinagmula ng lahat ng ito ay patuloy pa ring nagsisikap, nahihirapan at nagtatanong sa sarili, ano kaya ang dadatnang ko kapag huminto na ako? Ito ang Filipino ATM cycle. At hindi ito pambihirang kwento. Ito ang kwento ng daang-daang libong OFW sa Pilipinas ngayon. Pag-aralan natin ng mabuti ang cycle na ito para malaman mo kung saan ka naroroon ngayon at paano ka makakalabas. Phase 1. The golden ticket. Ito yung punto na nakakuha ka ng trabaho, nakasampa ka, maganda ang sahod, proud sa'yo ang pamilya mo, nagsimula silang umasa sa'yo. At normal lang naman yon sa umpisa. Pero phase 2, the pressure starts to build. Isa-isang dumarating na ang mga request. May medical, may tuition, may ayuda. Bawat isa may dahilan na parang hindi mo matatanggihan. Phase 3, the utang na loob trap. Nararamdaman mo ang utang na loob, ang hiya, ang takot na mapintasan. Kung hindi ako magbibigay, ano kaya ang sasabihin nila? Sila din naman ang tumulong sa akin nung wala pa ako, kaya nagbibigay ka kahit wala nang natitira. Phase 4, the bahala na delusion. Bahala na, may paraan naman. Maliit lang naman ito. Sa susunod na kontrata, doon na lang ako mag-iipon. Kapag tumaas ang sahod ko, doon ako mag-i-invest. Pero eto ang totoo. Ang bahala na ay hindi faith. Ito ay financial procrastination na nagkukuwaring values. Every peso you give away today with the bahala na mindset is a peso your 70-year-old self may have to ask for someday. The belief behind bahala na does not fund your retirement. Planning does. And phase 5, the dependency deepens. Habang tumatagal, lumalaki rin ang expectations. Ang 5,000 naging 10,000. Ang isang pinsan naging buong angkan. At ikaw, hindi mo na alam kung paano sasabihin ang hindi nang hindi nasasaktan ang kapamilya. And lastly, phase 6. The empty-handed. Ikaw na dapat nagre-retiro na, wala kang ipon, wala kang investment, walang insurance, wala kang negosyo, wala kang sariling financial plan. Ito ang totoo tungkol sa cycle na ito. Hindi ito isang money problem. Isa itong system problem. A cultural that taught us that saying yes means love and saying no means selfishness. And planning for yourself means greed. Pero heto ang hindi sinasabi ng sistemang ito. Ang isang sirang ATM ay walang matutulungan. Kailangan natin pag-usapan ng isang bagay na napaka-Pilipino sa atin, utang na loob. Isa ito sa pinakamagandang values ng ating kultura, ang pagkilala sa tumulong sa iyo, ang paggalang sa sinabing oo nung kailangan mo sila. Pero may dark side ang utang na loob na kailangan nating harapin. Para sa maraming OFW, ang utang na loob ay nagiging perpetual financial obligation na walang katapusan. Ang dating pasalamat naging expectation. Ang dating tulong naging karapatan at ang mahal kita naging magpadala ka. Narinig mo na ba ito? Kami pa naman ang nagpalaki sa iyo. Kami pa naman ang nagbayad ng unang kontrata mo. Masamang anak ka kung hindi mo kami tutulungan. Yan ay emotional leverage, hindi yan pagmamahal. Manipulation yan, hindi man sinasadya. Gamit ang pagmamahal mo bilang paraan para kunin ang pera mo. Ang tunay na pagmamahal, hindi demanding. Ang tunay na utang na loob, nagbibigay ng freedom, hindi gumagapos sa obligasyon. Kapag ginagamit ng isang tao ang pagmamahal mo para piliting kang magbigay, hindi na yon utang na loob. Yon ay exploitation. And you have the right to know the difference. At sa mga nanonood ngayon na pakiramdam nyo buong puso nyong ibinibigay ang lahat, tanong ko sa inyo, kapag ikaw ay nasa edad 70 na, walang ipon, walang pension, walang investment, sino ang tutulong sa'yo? Ang pamilyang pinagbigyan mo ng buong buhay mo? O baka ikaw naman ang magiging bagong tagasumbat ng susunod na henerasyon mo? Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na halaga ng ATM mentality. Hindi sa emotion,
kundi sa Pesomat. Ang 3,000 pesos na extra padala mo ay 360,000 na kawalan sa loob ng 10 taon. Sa 20 years, ito ay 720,000. Ang 5,000 naman na extra ay 600,000 na kawalan sa 10 taon. At tumataginting na 1.2 million sa 20 years, habang ang 10,000 kada buwan ay 1.2 million in 10 years at 2.4 million in 20 years. At kung ikaw ay nagpapadala ng ekstrang 15,000 kada buwan, 1.8 million ang nawawala sa iyo in 10 years and 3.6 million in 20 years. Pero ang mas nakakatakot pa dito ay ang opportunity cost. Kung ang parehas na budget ay imbes na pinadala mo as extra, instead nilagay mo sa Global Dynamic Income Paying Fund na investment or MP2, kung sa 7.12% dividend rate, assumption ito based sa historical average pero hindi guaranteed. Ang 3,000 pesos ay higit sa 636,000 in 10 years or mahigit sa 1.59 million in 20 years. Ang 5,000 kada buwan ay 2.12 million in 10 years or 5.3 million mahigit in 20 years. Ang 10,000 kada buwan ay mahigit sa 2.12 million in 10 years or 5.3 million in 20 years. At ang 15,000 kada buwan ay 3.18 million sana in 10 years or 7.95 million in 20 years. Ang totoong nawawala sa iyo kapag nag-ATM mentality ka ay hindi lang pera. Nawawala rin ang oras ng compounding growth at ang oras walang sino mang makakapagbalik niyan sa iyo. Ito ang hindi sinasabi sa iyo ng utang na loob. Bago tayo pumunta sa mga solusyon, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang napakahalagang bagay. Ang pagtulong sa sarili mo ay hindi pagtanggi sa pamilya mo. Maraming Pilipino ang naniniwala na kapag nagsabi sila ng hindi, masama silang tao. Na ang pagiging mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kamag-anak ay nasusukat sa kung lagi kang may pera. Heto ang reframe. Kapag nasa eroplano ka at biglang nag-drop ang cabin pressure, sinasabi ng flight attendant na ilagay mo muna ang oxygen mask sa sarili mo bago sa katabi mo. Hindi yun selfishness, yun ay survival. Because only if you remain financially alive can you truly continue helping your family. Ang most loving thing na magagawa mo para sa pamilya mo. Una, maging financially secure ka mismo. Ikalawa, para hindi ka maging pabigat sa kanila kapag tumanda ka na. Ikatlo, para may maipagmalaki sila. Isang miyembro ng pamilya na nakapagpatunay na kayang umasenso ang isang Pilipino. Ikaapat, para makapagbigay ka ng mas malaki mula sa kita ng iyong investment, hindi lang mula sa sahod mo. The most loving thing you can do for your family, huminto kang maging ATM nila at magsimula kang maging halimbawa. Mag-invest, magretiro ng maayos. Patunayan sa kanila na posible ang financial freedom para sa isang ordinaryong Pilipino. Yun ang pinakamagandang pamana. Pag-usapan natin ang isang simpleng prinsipyo na magpapabago ng lahat. Bago ka magbigay sa iba, siguraduhin mo muna. Kumpleto ang emergency fund mo. 3 to 6 months monthly expenses. Updated at sapat ang insurance mo. Life at critical illness. Automatic at consistent ang investment contribution mo kada buwan. May nailalaang ka sa retirement fund bawat sweldo, kahit maliit lang. Financially stable na ang sarili mo at ang sarili mong family, asawa at anak. At pagkatapos lang neto, saka mo maibibigay ang sobra. Not before yourself, not at the expense of yourself. After. Ang pay yourself first ay hindi selfishness. Ito ay financial wisdom na itinuturo ng bawat matandang libro tungkol sa pera. Sa Pilipinas, kailangan nating ituro ulit ito na ang pag-aalaga sa sarili mo ay bahagi rin ng pagmamahal sa pamilya mo. Isa sa pinakamalaking takot ng mga OFW at seafarer, paano ko sasabihin ang hindi? Baka magalit sila, baka may masabi. Naiintindihan ko yan, kaya eto. Ways to say no without conflict and with dignity. Gusto ko talagang tumulong, pero ngayon kailangan kong mag-focus sa pag-iipon
para hindi ako maging problema nyo balang araw. Mahal ko kayo, kaya sinisigurado kong matutulungan ko kayo ng mas matagal, hindi lang ngayon. Hindi ko kaya sa ngayon, pero gusto kong pag-usapan natin kung paano tayo sama-samang makakapag-build ng mas maayos na sistema para sa pamilya. Ang ginagawa ko ngayon ay para sa ating lahat, kasama kayo, pero kailangan ng tamang oras at tamang paraan. May inilalaan ako para sa emergency ng pamilya. Kapag natapos yon, dun tayo ulit mag-usap. Yan ang magandang script na pwede mong gamitin sa kanila. And for those who prefer a more direct approach, eto. Hindi ako makakapagpadala sa ngayon, pero mahal na mahal ko kayo. At dahil mahal ko kayo, gusto kong maging financially stable para hindi na kayo mag-alala para sa akin kapag tumanda na ako. Yan ang pinakamalaking bagay na kaya kong gawin para sa atin sa ngayon. Gamitin nyo yan. Effective yan. Hindi ito pagdadamot. Ito ay pagmamahal. Para sa mga OFW at seafarer na gustong may concrete system, ito ang ginagamit ko sa aking mga kliyente. Ang Bucket 1 ay para sa sarili na ang purpose neto ay para sa emergency fund, insurance, MP2, investments, retirement at dapat at least 30% ang nilalaan mo dito. Ang Bucket 2 naman ay para sa sarili mong pamilya na para sa iyong asawa, anak, immediate household, lahat ng kailangan nila at dapat at least 40 to 50% ng iyong take-home pay ang para dito. At ang Bucket 3 naman ay para sa extended family mo, magulang, kapatid, kamag-anak. Ito ay preset na halaga lang dapat at maximum 10 to 20 fixed at hindi na dapat lalampas dyan. Ang key rule is fixed ang Bucket 3, hindi variable. Hindi depende sa request. May pre-agreed na halaga bawat buwan at wala nang dagdag. Kapag naubos na ang Bucket 3, ubos na dapat. Hindi mo obligasyong palaging may pera para sa lahat ng mga humihingi. Kaya eto ang implementation steps. Calculate your exact monthly take-home pay kasama ang lahat ng allowances. I-automate ang Bucket 1 bago pa dumating sa iyo ang pera nasa investment na ito. Mag-open ng hiwalay na account para sa Bucket 3. Ipaalam sa pamilya ang fixed amount at maging consistent. Huwag nang magdagdag kapag naubos na ang Bucket 3 para sa buwang iyon. Kung ubos, ubos na siya. Sa mga kababayan kong OFWs at mga kabarong seafarers, heto ang kailangan mong gawin ngayon. I-audit ang lahat ng pinapadala mo sa iyong extended family bawat buwan. Ilista ang lahat. I-calculate ang total na napupunta sa family kumpara sa napupunta sa sarili mo at magugulat ka sa numero. Mag-open ng investment account ngayon. Kahit 5,000 lang muna, ang importante makapagsimula ka. Mag-apply ng life at critical illness insurance bago ka sumampa ng barko o bumalik sa abroad. Gawin ang 3-bucket budget at ipaalam sa pamilya ang bagong sistema. Mag-set ng family financial meeting. Pag-usapan ang bagong boundaries ng may respeto at pagmamahal. Calculate your retirement number at simula ng plano para makapag-retire na. Para naman sa pamilya ng mga OFW na nanunood ng episode na ito, huwag gamitin ang pagmamahal ng inyong OFW bilang ATM. Kung mahal nyo sila, ibalik ang pagmamahal sa pamamagitan ng pagbabago. Simulan ng sarili nyong income o savings kahit maliit. Huwag maging permanenteng dependent. Help them invest because neither of you wins if you keep spending the money that should be protecting your future. Pag-usapan ang financial plan ng sama-sama, hindi lang kapag nangangailangan na. Mga kaplanadong buhay, naniniwala ako sa pagmamahal ninyo sa pamilya ninyo. Naniniwala ako na bawat pisong pinapadala ninyo galing sa tunay na pagmamahal. Pero gusto ko ring sabihin ito ng may halong pagmamahal. Hindi kayo isinilang para maging ATM ng lahat. You were born to become more than that. Para magkaroon ng sarili ninyong retirement. Para hindi maging pabigat sa mga anak ninyo balang araw. Para mapatunayan sa pamilya ninyo na posible ang financial freedom para sa isang ordinaryong Pilipino. Para maging halimbawa ng tunay na pagmamahal. Hindi sa pagbibigay ng lahat-lahat, kundi sa pag-build ng buhay na may sapat at may sobra para sa lahat. The most loving thing you can do for your family, maging financially secure ka, hindi financially wasak. Ang sirang ATM, walang matutulungan. Pero ang isang malakas at matatag na provider, kayang magbigay ng mas marami, tumatagal ng mas matagal, at kayang mag-iwan ng legacy. Itigil na ang cycle, hindi dahil hindi mo sila mahal,
kundi dahil mahal mo sila. Start now, not tomorrow, today. Ako si Captain Chris Cervantes, founding partner ng Cardinal Boy Financials, at palagi akong nandito para sa inyong planadong buhay. At tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.